VP Sara fails to directly address impeachment allegation. Sabi ni Terry Ridon. At sabi niya, dapat niya itong mga abogado ni Sara magbasa. Ridon urges VP Sara Duterte's laban sa kanya. Narito ang 4 sa 15 pahina na answer ad cutelam ng Vice President. So, ang ibig sabihin ng ad cutelam po, Latin siya kasi. With precaution. Pono hits Speaker Butchig's leadership, says Inyupi considering move to minority. Dismayado kay Speaker D, Inyupi mals exit from House majority over lack of leadership. Yan mga balita kayo. No? Dati siya DLG Secretary ni GMA. Si GMA, dikit kay Sara Duterte. 41 congressman ginutom ni Boji DBM. Kaya gustong kumalas. D assures House members, may nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. welcome dito sa ating programa. Ako po uli ang inyong kaibigan sa live stream, Dante Maravillas. VP Sara fails to directly address impeachment allegation. Sabi ni Terry Ridon. At sabi niya, dapat niya itong mga abogado ni Sara magbasa. Ridon urges VP Sara Duterte's lawyers to read Supreme Court decision again. Pag binasa natin, hindi man niya in-address yung articles of impeachment. Parang si Kaufman po. Yung mga abogado ni Sara, parehas ng style ni Kaufman sa ICC. Iniiwasan na i-address talaga yung tawag na bloodbath ni Sara, na frontal dapat yung attack. Kung ano yung aligasyon, dapat yun ang sagutin, di ba? Isa-isa. Umiiwas. Kung ano-ano ang pinagsasabi. Consolidated verified answer ad cutelam, pinareceive. Pag binasa mo isa-isa, mga kababayan, yung sinasabi rito, mahito ka kasi hindi man ina-address. Parang yung style ni Sara sa Congress, hindi man niya ina-address yung issue, yung laman ng impeachment complaints, yung mga specific accusations. Di ba dapat yun natin mo? Kasi yun ang akusasyon, dapat sagutin mo. Ibang topic ang dinidiscuss. Madaling sabi, umiiwas. Bakit umiiwas? Alam na. Receive. Kahapon nito, tumugo na si Vice President Sara Duterte, sabi dito sa report ng DCRH. Basahin, tumugo na si Vice President Sara Duterte kaugnay sa impeachment complaints na iniaing laban sa kanya. Narito ang 4 sa 15 pahina na answer ad cutelam ng Vice President. So, ang ibig sabihin ng ad cutelam po, Latin siya kasi. With precaution, sagot na may pag-iingat, consolidated verified answer ad cutelam. Responded by counsel without waiving any jurisdictional and or other objections. She has his proceedings and her right to exhaust legal remedies respectfully states. Number 1, no different from 2025 articles of impeachment filed against respondent before the Senate and declared void ab initio by Supreme Court. In Duterte versus House of Representatives, these impeachment complaints must be dismissed. Pinapadismiss ka agad. Kasi daw, walang pagkakaiba. Wala man talagang pagkakaiba. Pero, dinagdagan lang ng affidavit niya, Ramil Badriaga. So, kung dinagdagan, may pagkakaiba siya. Pero ang description nila, walang pagkakaiba. Na dineclare na niya na void ab initio. Ang ibig sabihin, void siya from the very beginning. Void ab initio niya. Ang binoid ab initio po, hindi man yung mismong articles, kasi hindi man diniscuss yung merit of the case, yung procedure, yung dinesisyonan ng Supreme Court, technical, nag-gets na ninyo? Di ba malinaw yun? Kaya sabi ni Terry Ridon, dapat niya, basahin uli yung desisyon ng Supreme Court. Walang discussion sa merito ng kaso. Nga sabi ng Supreme Court, wala ang anyang na absuelto dito. Kasi yung procedure ng pagpasa, procedure ng Congress ng pagpasa ng impeachment, yun ang technical. Walang discussion sa merito ng kaso. Alangan, hindi nila naintindihan yun. Sabi ni Terry Ridon, basahin na niya uli ninyo. The impeachment complaint recycle the same accusations niya. Of course, siyempre, i-recycle. Alangan naman, gagawa ng bagong articles of impeachment na hindi man nangyari yung una. The same po yung pagkakasala ni Sara na hindi pa natuloy yung trial.
Kaya nga, refile. The same impeachment complaint talaga. So, anong problema nila? Yun man talaga ang description. The impeachment complaints recycle the same accusations against the Vice President as those contained in the nullified fourth impeachment complaint filed. Yung sinasabing nullified fourth impeachment complaint filed by the 19th Congress, HOR, including conjectures, speculations, and conclusions of fact and law which do not constitute ultimate facts. Hindi man po diniscuss nga yung merito, yung mismo reklamo, kundi yung procedure na pagpasa sa Congress. Kasi imbes na ganito yung ginagawa nga ng Congress, imbes na i-fast track, kailangan nila na mag-hearing. Kasi yung una, hindi dumaan sa procedure na gawa ngayon. By 106 dapat yung requirement, 215 pa yung pumirma. Fast track, yung fast track mode, yung ginamit ng Congress at iniakyat sa Senado. Ngayon, ito yung kinontra ng Supreme Court. Yun ang dinesisyonan. Ito yung ako tingin ko dito, delaying tactics ito mga kababayan na ginagawa. Buying time, strategy, legal maneuver ito ng mga abogado ni Sara para ma-delay po ang trial. But anyway, sige lang sila. Parte yan ng mga strategy ng kanyang mga abogado na malinaw na pag-iwas na i-discuss mga kababayan mismo yung articles of impeachment. Ayan. Number 3, absent any statement of ultimate facts in any of these impeachment complaints, there is nothing for respondent to answer. Wala man daw dapat na sagutin. Respondent thus only admits averments therein insofar as they allege her election, assumption to the office of the Vice President, appointing as Secretary of Education, and her prior offices as Mayor and Vice Mayor of Davao City. Number 4, the rest of the allegations, including the annexes and so-called evidence attached to the impeachment complaints, are specifically denied for being false, misleading, impertinent, and mere conclusions of the fact and law. Number 5, on July 5, 2025, the Supreme Court rendered a decision in Duterte declaring the articles of impeachment transmitted by the 19th Congress to the Senate barred by Article 11, Section 3.5 of the 87 Constitution and held that said articles are unconstitutional and are deemed null and void ab initio. Yun ang sinabi natin kanina. Yung procedure po ng pagpasa ng impeachment, yung diniklara ng Supreme Court. Null and void. Hindi man po mismo diniscuss yung merito ng kaso. Number 6, in said decision, the Supreme Court also ruled that no impeachment proceedings may be commenced by the HOR during the 20th Congress against the Vice President earlier than February 6, 2026. On January 28, 2026, the Supreme Court issued a resolution denying with finality the HOR motion for reconsideration of the decision. Number 7, on February 2, 2026, within the subsisting bar declared by the Supreme Court in Duterte, the first of the 4 impeachment complaints against the Vice President was filed by former Representative Francis Castro et al. Castro complaint. This impeachment complaint was endorsed by Representative Antonio Tino, Sara Ilago, and Rene Co of ACT Teachers Party List, Gabriela Women's Party List, and Kabataan Party List, respectively. Number 8, on the same day, the second impeachment complaint was filed by Francis Joseph Aquino D. et al. The complaint, which was endorsed by Representatives Percival Sindanya and Laila de Lima of Akbayan Party List and Mamamayang Liberal Party List,
respectively. Number 9. On February 5, 2026, the Castro and D complaints were referred to the Speaker of the House of Representatives, Faustino D. Boji D. Number 10. Subsequently, on February 9, 2026, the third impeachment complaint was filed by Father Joel Saballa et al. And endorsed by Representative De Lima, the same member of the HOR who also endorsed the day complaint that was later withdrawn and terminated. This was transmitted to the House Speaker on the same day. Number 11. Thereafter, on February 18, 2026, the fourth impeachment complaint was filed by Attorney Nathaniel Cabrera, which was endorsed by Representative Bienvenido Abante and Paulo Ortega. This was transmitted to Speaker D the day after, or February 19, 2026. Number 12. On February 23, 2026, all four impeachment complaints were included in the additional reference of business for section number 30 on the same day. Media reports seem to indicate that these complaints were allegedly referred by the HOR to the Committee on Justice on February 19, 2026. Yan ang mahabang litania, sagot, mga kabayan, ad cotelam ng abogado ni Sara Duterte. Number 12. On February 23, 2026, all four impeachment complaints were included in the additional reference of business for session number 30 on the same day. Media reports seem to indicate that complaints were allegedly referred by the HOR to the Committee on Justice also on February 23, 2026. Number 13. However, a day prior to the first day of committee deliberations, or on March 1, 2026, several media outlets reported that the complainants in the D complaint had decided to withdraw the second impeachment complaint and expressing their full support for the Saballa complaint containing the same grave allegations and substantial evidence as theirs. At the start of the deliberation on March 2, 2026, the endorser of the D complaint, Representative De Lima, confirmed its withdrawal with the chairperson of this committee, Representative Luistro, acknowledged and placed on record, along with the letters dated March 2, 2026, sent to this committee withdrawing said complaint and its endorsement. The D complainants confirmed the withdrawal under oath. In the same hearing on March 2, 2026, this committee deliberated on and thereafter proceeded to declare the Saballa and Cabrera impeachment complaints sufficient in form. This committee continued to hold deliberations the following day, March 3, 2026, until March 4, 2026, which culminated in its alleged determination that said complaints are sufficient in substance. On March 4, 2026, this committee resolved to issue a notice to the Vice President to file her answer to the Saballa and Cabrera complaints. On March 5, 2026, the Vice President received the notice to respondent dated March 4, 2026, directing her to submit her verified answer within a non-extendable period of 10 days from receipt of the notice. The Vice President therefore has until March 16, kahapon nga po, 2026. The 10th or last day falls on Sunday, March 15, 2026, to file your answer. This consolidated verified answer ad cotelam is being timely filed today, March 16, 2026, without waiving any jurisdictional and or other objections, and respondents' rights to avail of the proper remedies therefore. Sabi dito, special and affirmative defenses. The foregoing discussion is repleaded herein
by reference. The impeachment proceedings violate right to due process. Kaya nga kayo pinapasagot pagkatapos. Sasabihin ninyo, binayolate yung right to due process. Ito na yung due process. The impeachment process is primarily a legal and constitutional procedure but with political characteristics. It may be sui generis, but it is not a purely political proceeding. This means that the Bill of Rights, especially the due process clause in the right to speedy disposition of cases, applies to the entire impeachment process. In relation thereto, the due process includes an inquiry on whether the government has sufficient justification for depriving a person of life, liberty, or property. Sabi ng ganyang mga abogado. Ano yung diniprive kay Sarah of her life, liberty, or property? Wala mang dinideprive. Kaya nga pinapasagot siya. Dumadaan sa proseso. And that is the due process. Walang dinideprive sa kanya. Ang gusto niyang i-deprive of life, yung ating Pangulo, si Lisa Marcos, at saka si Martin Romualdez, kasi pinagbantaan niya, no joke, may kinontrata na daw siya na mamamatay tao. Yun ang attempt to deprive life. Yun ang mali daw. Yun ang dapat sagutin niya, kasi sagutin ninyo ng mga abogado. Kasi yun mismo ang number 1 article of impeachment. May gana pa sila na mag-quote mga kababayan ng deprivation of life, liberty and property. Yung liberty and property yung sinasabi ninyo in terms of property, kung yun ang gusto ninyong pag-usapan, ang dapat nasagutin ninyo si Mary Grace Piatos. Yung identity ni Mary Grace Piatos kasi hanggang ngayon, isa pang misteryo. Nakatago pa rin kasi chinik na mga members ng Congress, pinacheck sa Philippine Statistics Office, wala mang Mary Grace Piatos. Si Bato de la Rosa nagyabang na malalaking pamilya daw yung mga Piatos sa Davao. Until today, wala pang Piatos na lumilitaw. Marami sa mall, grocery. Tapos sa Manila, maraming Mary Grace. Pero walang Piatos, Mary Grace lang, restaurant. Kaya sabi ni Terry Ridon, I advise niya, I urge them na basahin yung Supreme Court decision. Kasi sablay yung sagot. Sumagot nga, pero sablay. Talaga, they're buying time, mga kababayan, para i-drag itong impeachment proceedings. I-drag nila. Maubos yung 2 years. Yan siguro yung agenda nila. Maubos yung the remaining 2 years para niya mawala na ng panahon yung Congress to tackle the impeachment proceedings. Busy na sila sa eleksyon. Di wala na. Hindi na bibigyan na panahon nito kasi lahat sila busy na sa politika. Lalo pa yung ibang members ng Congress, yung NUP, gumaganon-ganon na. Yung NUP ni Puno, yung presidente nga ng NUP, nag-resign na si Villapuerte. At mamaya, yun ang topic natin, mga kababayan. Nagbanta na kakalas na sa majority kasi ginutom daw sila ni Budji, ni Speaker Budji. Ginutom, tama yung duda ko. Una, ang bilis nilang pumirma ng impeachment. Di ba? Ngayon, same impeachment complaints, gumaganon-ganon na si Puno. Si Puno po, dating secretary ni DILG, ni GMA. Ito ngayon ang balita, mga kababayan. Puno hits Speaker Budji Dis leadership, says NUP considering move to minority. Dismayado kay Speaker D, NUP mals exit from House majority over lack of leadership. Yan mga balita kayo. No? Dati siya DILG secretary ni GMA. Si GMA, dikit kay Sara Duterte. 41 congressman ginutom ni Budji DBM. Kaya gustong kumalas. D assure House members, my door is always open for dialogue. They are actually buying time, mga kababayan. Yun ang reading natin. Bakit ganito ang mga attacks ng kanyang mga abogado? Pag-iwas na yung sagutin punto por punto. Sablay, delaying tactics, mga kababayan, para ubos lang yung panahon sa pag-argumento, hindi sa merito ng kaso.
kundi sa kung ano-anong technicalities, kung ano-anong topics outside of the merit na dapat yun ang sinasagot po, yung akusasyon mismo, yung articles of impeachment, specific accusations, yun ang dapat, yun ang pinapasagot ng Committee on Justice. Nililihis yung topic po, iniiba yung kwento, diversionary. Number 22, the HOR Committee's report number 111, dated February 9, 2026, laid down the supposed basis in dismissing the impeachment complaints filed by De Jesus and Massa et al. For insufficiency in substance. During the deliberation, and as stated in said committee report, this committee is merely tasked to determine whether there is a recital of facts constituting offense, charge, and determinative of the jurisdictional of the committee. In dismissing the impeachment complaints against the President, this committee went beyond the four corners of the complaints and relied on extraneous considerations that are irrelevant in determining the sufficiency of the factual allegations. On the contrary, the same parameters were not applied by this committee. Biglang itinoro yung impeachment na dinismiss mga kababayan, yung laban sa ating Pangulo. So gusto nila na ipadismiss immediately. These impeachment complaints must be dismissed. Naintindihan natin na siyempre ganon. Kasi abogado sila ng defense ng nasasakdal. So gagawin nila yung lahat ng remedy, kahit yung iba mga sablay, para mga kababayan mapaglingkuran yung kanilang kliyente. Siyempre, sabi ni Terry Ridon, Vice President Sara Duterte's lawyers should read the Supreme Court decision again after they claimed that the allegations raised in the impeachment complaints were merely recycled. Sabi po ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ridon, in a message to Inquirer, stressed that the Supreme Court decision which deemed the first set of impeachment complaints against Duterte as void from the beginning or void ab initio or being unconstitutional, did not discuss the merits of the case but mere technicalities. Iyon mismo yung sinasabi natin. Technicalities, wala man discussion doon sa ginugulo na mga abogado. Purposely, mga kababayan, parang yung nagmamaang-maangan sila. Nagmamaang-maangan. Alam nila na technicality yon, wala sa merito. Alangan man hindi nila alam. Kaya lang, purposely nila yung kanilang pagkaintindi at gumawa sila ng sagot to buy time, to delay the process. Uubusin yung panahon ng mga congressmen para mainis na lang. Then, pag naubos yung panahon ng mga congressmen, panahon na ng eleksyon, wala na. Disinterest na to pursue with the impeachment. Kampanya na niya, kanya-kanya na siya. Tapos palabas sila ng na fake survey na leading palagi si Sara Duterte para maglipatan. Maglipatan, mga kababayan. Alam naman po ninyo, mga congressmen, kung sino yung makabusog sa kanila, doon sila. Ginotom daw eh. Ginotom ni Budji. Kung sino yung makabusog sa kanila, doon yan, fuera de los obos. Ganon ang mga congressmen. Lalo yung ating Pangulo, nagpaimbestiga sa corruption, sa flood control, ang daming congressmen ang sangkot. Baka niya madamay tayo. Kailangan na niya umupo si Sara para tapos na yung ganitong mga investigasyon. Kasi daming sangkot. Nag-gets na ninyo? Negosyo po ng mga politiko ang corruption sa mga projects, infra projects. Kasi ang nagpupundo sa kanila, sa kada election po, mga kontraktor. Naintindihan na ninyo kung gaano kalala ng corruption sa ating gobyerno. Kaya nga po, nang labanan ng ating Pangulong Bongbong ang corruption, hirap. At ngayon, binabaliktaran yung ating Pangulo. Through that, yung mga mali-malitang pera, binabaliktaran. So sabi dito, according to Ridon, the Supreme Court decision itself stated that the ruling did not absolve Duterte. Mismo, they have to read, sabi ni Ridon, both the Supreme Court decision and resolution again. Magbasa niya kayo. The Supreme Court decision and resolution did not junk the 2025 Duterte impeachment on substantive grounds
Correct. But only on procedural matters yung pasa. The Supreme Court even said that the ruling did not absolve the Vice President. Correct. Hindi po inabsuelto. Napakalinaw. Ridon also said that Duterte's team failed to directly respond to the allegation. Mismo. Contained in the two impeachment complaints pending before the House. The Vice President's answer ad cutelam fails to squarely address the allegations contained in the two impeachment complaints, sabi po niya. Instead niya of responding directly sa mga charges, it attempts to challenge the impeachment proceedings itself based on a confused interpretation of due process and the concept of ultimate facts in impeachment cases. Natumbok mga kababayan, bullseye. Tumbok na tumbok ni Terry Ridon. Malinaw ang pag-intindi ni Terry Ridon sa batas. Sabi ni Terry Ridon, the Vice President niya was not deprived of due process. Correct. Ito na mismo yung due process. Binibigyan siya ng due process. Walang EJK. Binibigyan siya ng due process. In fact, she was afforded the opportunity to respond through this answer ad cutelam. However, the submission does not specifically and completely rebut the allegations raised in the complaints. At the start of the formal response to the impeachment complaints against Duterte, her legal team said that the allegations raised were no different from 2025 articles of impeachment, which was declared void ab initio by the Supreme Court and therefore must be dismissed. Hindi man diniscuss doon yung merito ng kaso. Paano i-dismiss? Ibigay ko na ito sa inyo mga kababayan na balita. Si Villapuerte nag-quit as president ng NUP, National Unity Party. Yeah. Villapuerte quits as NUP president. Pono takes over in acting capacity. Yung mga balita ngayon, report ng Politico News. Personally, I love the House Speaker. Si Boji, bata pa yan, magkaibigan na kami. But he is not doing what he is supposed to do. I'm speaking on behalf of our members who are feeling abandoned in all the other congressmen who are feeling abandoned. And for NUP, our position is, if we will continue to be abandoned, then what are we doing here? Dismayado kay Speaker Boji D. NUP must exit from House majority over lack of leadership. So sabi dito, in a press briefing kahapon, House Deputy Speaker Antipolo City Representative Ronaldo Puno admitted that members of the NUP are dissatisfied with now Speaker Faustino D. The third in steering the lower chamber. Dissatisfied kay Boji D. So going back dito sa ating topic, sabi dito, dissatisfied yung NUP sa leadership ni Boji. Itong recess meeting, pag-uusapan namin kasi, alam mo sana, he, referring to D, Boji D, is our leader. He should lead, di ba? So, ibig sabihin, naging leader si Boji, pero hindi ginagawa. Yung pagiging leader niya, pinabayaan, ginutom yung mga members. Ba't hindi yata nakakausap yung mga miyembro ng Kongreso? Para alamin yung mga problema na inaabot namin lahat eh. Hindi tulad ni Martin, laging kasama niya at nagmi-meeting sila. Kita ninyo? Paano ni Martin Romualdez, pumupunta kami ni Mrs. sa Kongreso. Masaya yung Kongreso noon. Namamasyal kami doon. Makikita mo sa mukha ng mga congressmen. Asikaso sila, pinupuntahan yung mga distrito, nag-iikot si Martin na pagduda na tatakbong presidente. I-speaker siya, kailangan niya na in touch siya, pati sa lahat ng mga members ng Congress. Binibisita niya bawat distrito bilang speaker. Hindi lang yung nandun siya sa opisina, magpipreside ng sesyon,
Hindi ganun eh. Si Martin nag-iikot talaga. Buong Pilipinas. Buong Pilipinas. At yung mga batas na naipasa, minomonitor niya kung na-implement ng maayos. Ganun si Martin Romualdez. Very active siya. Punta siya, pati dito sa amin, nakapapicture nga ako, pumunta dito sa amin, nasa distribution ng mga aid, mga kababayan. Kasama yung mga congressmen. Kaya masaya yung mga congressmen, laging kausap nila. Si Boji pala, hindi, iba yung leadership style. Parang isolated siya palagi. Hindi daw nakakausap, parang humihiwalay sila sa sitwasyon ng mga congressman ngayon, sabi ni Puno. Titingnan namin kung dapat pa bang kaming maiwan sa majority or lumipat na lang kami sa minority. The NUP is the second largest present with 41 members. Ang problema namin, hinahanap namin yung mga tao namin, yung mga kapitan namin, tinatanong kami anong nangyari, bakit walang maitulong sa mga tao natin. Wala kaming masagot. Hindi nilisan ng pundo. So, pundo ang problema. I-release yung pundo para yung reklamo mawala. Magtatanong kami dito, wala kaming naririnig na sagot. Puro pangako na hindi naman natutupad. So sa amin, tama na yan. Kasi kung ang trato sa amin ay kalaban, hindi kalaban na. Talaga pong seryoso. Puno stress that this is not personal against D. Personally, I love the House Speaker. Si Boji, bata pa yan, magkaibigan na kami. Yung tatay niyan, kaibigan ko. Yung mga kapatid niya, kaibigan ko lahat. I am a very close, good, avid fan at the D family. But he, Speaker, is not doing what he is supposed to do. He's not doing what he is supposed to do, sabi ni Puno. But I'm speaking on behalf of our members who are feeling abandoned. In all of the other congressmen who are feeling abandoned. And for NUP, our position is, if we will continue to be abandoned, then what are we doing here? Sabi ni Puno. Puno said he's willing to be stripped of his position as Deputy Speaker. Kahit na niya tanggalin ako bilang Deputy Speaker, okay sa akin. O ngayon, sabi ni Boji, D assures House members, my door is all open for dialogue. D in a statement Monday said that 2026 national budget niya or the General Appropriations Act was crafted equitably to ensure that it addresses the needs of the people. My door niya is open for any form of dialogue, saying that Congress' strength lies in the ability to resolve concerns constructively. Bakit hindi pa niya kausapin? Bakit hindi pa magsagawa ng meeting? Ano pang hinihintay ni Boji? Talagang mahina siguro ang leadership. The national budget niya is the most important bill passed by the House of Representatives, and we have worked tirelessly to ensure that it was passed promptly, transparently, and equitably so that it addresses the needs of our countrymen and supports the vision of the President. My door is always open to our colleagues in the House. The strength of this institution lies in our ability to talk openly, resolve concerns constructively, and work together despite differences. So, ina-acknowledge siya na may differences talaga. Earlier, Puno held a press briefing inside his office claiming that the Department of Budget and Management has not downloaded any funds for infrastructure and other social services projects across different districts in the country. Inold down ng DBM. According to Puno, allocations were supposedly marked for later release or FLR. He also said that he believes D has been apprised of the situation, but has neither informed House members nor presented a solution for the issue. No, of course not, Puno said when asked if he is satisfied with the leadership set by D. You know, this coming recess, we will hold a meeting. We will talk because he is our leader. He should lead, right? But he has not even talked to members of Congress to know the problems they encounter. He seems to be indifferent to the situation of lawmakers now. I hope that that is not the case because we voted for him. He is our speaker. You have heard us in the past. You have not heard anything but support for them. So, tanggalin na po ninyo si Boji, ibalik ninyo si
si Speaker Martin kasi kay Speaker Martin, busog kayo. Busog-lusog. Tanggalin na ninyo. Kayo naman ang may kakayahan yan na tanggalin. Ano pang hinintay ninyo? Do it now. Ito. NUP drama sa House. Sabi niya, biglang nagbabanta ang ilang miyembro ng NUP na kakala sila sa majority block sa House. Ang dahilan daw, hindi raw agad nilalabas ang pondo para sa kanilang mga distrito. Transition. Hindi ito tungkol sa prinsipyo, hindi ito tungkol sa policy, hindi rin ito tungkol sa national interest, tungkol ito sa pera. Tama. Pera-pera lang talaga, mga kababayan. Ganito na ba talaga kababaw ang politika natin? Kapag hindi na-expedite ang release ng pondo, biglang may principled stand at may banta ng pag-bolt sa majority. Parang bata na nagtatampo sa laruan. Ganun na po talaga. Ang mas nakakatawa pa, akala nila malaking dagok ito sa majority. Pero sa realidad ng House politics, ang majority ay may mahigit 300 members. Ang NUP ay nasa 30 plus lang. 41 daw ang latest. Kung kakala sila mag-isa, hindi ang majority ang mas masasaktan, kundi sila. Sa sistema ng Kongreso, mawawala ang committee chairmanship, mababawasan ang committee membership, liliit ang impluensya sa legislative agenda. At alam naman nating lahat na sa Pilipinas, ang loyalty ng mga kongresista ay mas madalas sa power kaysa sa party. Kaya malamang ang mangyayari kung totoong may bolt, may ilan sa kanila na mananatili rin sa majority. Malamang, mabibiyak. Kaya ang tanong, kung ang dahilan ng pagbabanta ay release ng pondo, ano ang pinapakita nito tungkol sa tunay na motibasyon ng mga politiko? Hindi serbisyo, hindi prinsipyo, allocation politics. Sa totoo lang, kung ito ang dahilan ng kanilang drama, hindi dapat matakot ang majority. Ang dapat ikahiya ay kung ganito kababaw ang dahilan ng isang political maneuver sa Kongreso. Pero sa bagay, sa pelikula ng politika, sa Pilipinas, sanay na tayo sa ganitong script. Kapag may pera, loyal. Kapag mabagal ang pera, mangiiwan. At ang principle ay optional lamang. Anyway, matagal na tayo nag-usap. Mamaya naman po. Ako po si Dante Maravillas. Maraming salamat. Bye-bye po. Max Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.